Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to pot yung mga cacti na na-unwrap natin yesterday. So, gabi pa lang, prepare ko na yung soil mixture ko. It's 10% cultured soil, 40% loam soil, and 50% pumice stone. So, yung loam soil nga, meron na siyang halong carbonized rice hull, vermicast, and garden soil. So, let's have a recap first no mga variegated gymnocalcium and super kabuto na ipapat natin today. Bali, yung unang set na nakikita nyo, ito yung napanalunan ko sa raffle ni Sisi Mitch. Please do subscribe to her channel. Everything nice at Mitch. Succulent love. Thank you so much, Sisi, sa blessings. And also, subscribe to the channel of one of my whitey friend, Jeremy Hermano. Please support her channel. Ito naman yung pot na gagamitin natin. I prepared clay pots. It's 8 pieces. Dito ko ipapat yung binigay o yung napanalunan natin from Sisi Mitch. Kasi yung unang binigay niyang surprise sa akin is sa clay pot ko din itinanim yung mga jelly variegated gymnocalcium. So, para matandaan ko na yung mga nakaklipat na variegated gymnocalcium is galing sa kanya. And then, I will use naman yung regular white na square pots na 3x3 para dun sa super kabuto and also dun sa variegated gymnocalcium na nabili ko. So, we're going to use cultured soil as top dressing. So, madali lang naman i-pot yung mga variegated gymnocalcium and as well as the super kabuto. So, we just have to put the variegated gymnocalcium on top of the soil and then top it with the cultured soil. So, sinisiksi ko lang yung cultured soil para kahit ilipat ko ng pwesto yung pot, hindi gagalaw yung variegated gymnocalcium. Kasi pag hindi siya nagagalaw, mas madali siyang nagro-root. And katulad ng lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, pag nagre-repat ako o nagpapat ako ng mga succulents or cacti ko, ang lagi kong ginagamit is dry soil. Hindi ako gumagamit ng moist or wet soil mixture kasi para maiwasan natin ang pagkakaroon ng root rot or stem rot. Dun sa last vlog ko pala na potting my cacti using my usual potting mix, may nag-comment doon. Shoutout sa'yo, Miss Christina Plantita 8884. Nag-comment siya doon, nagtatanong siya. Ito yung question niya. Ask ko po, kapag naka-uproot po yung cactus, pinaship, rest muna 1 week, tapos cut po ba yung root at lagyan ng rooting hormone? So, yun yung question niya. Bali, sasagutin ko siya today. So, yung ginagawa ko po, Miss Christina, pag in-unbox ko siya today, tomorrow, ire-repat ko na siya agad or ipapat ko na kinabukasan. Bali, 24 hours rest lang siya kung walang problema yung cacti, kung walang sugat, and maganda yung pagkaka-uproot nung seller. So far sa experience ko, wala naman akong nare-receive na cacti or cactus na may defect, na may sugat, gano'n. Usually, well, air-dried naman sila. So, gano'n yung ginagawa ko. Unwrap today after 24 hours. Pinapat ko na siya kaagad at hindi din po ako gumagamit ng kahit anong rooting hormone kasi mabilis naman po silang mag-root. Sa experience ko, after a week may mga maliliit na silang roots. Dito po kasi sa amin sa Silang Cavite, mataas yung moisture dito sa amin. So, hindi ako kagad nagmo-moist to protect and to make sure po na yung cacti or succulent na ipapat ko po is hindi mag-stem rot or mag-root rot. So, ganun po. Basta ang lagi kong ginagamit is dry soil mixture. Sana po nasagot ko yung tanong nyo. And maraming salamat po sa support na binibigay nyo and for watching my video. So, sa lahat ng viewers ko, you can place a comment or question. Kung kaya ko naman pong sagutin, sasagutin natin sa next vlog.
So, thank you, Miss Christina. Shout out ulit sa'yo. So, balik tayo dun sa video. So, ganun lang kadali ako magpat. Ipapatong ko yung cacti or cactus on top of the soil mixture. And then, sinisiksik ko nga yung gilid na mga cultured soil. Kahit sand dressing or stone ang ginamit ko, basta kahit anong top dressing ang ginagamit ko, sinisiksik ko yan. Kasi pag nililipat natin yung pot, naaalog sila. So, ayokong naaalog para hindi ma-disturb yung kanilang pag-roots. So, right now we are potting the super kabuto. So, I have 6 big size na kabuto. It's almost about 3 inches. Kasi white pot na yan is 3 inches yung size niya. 3 by 3. So, after ko itong ipot, after 5 days ko pa siya imo-moist. Kasi hindi naman dehydrated yung cacti na na-receive ko today. Pero kung dehydrated, siya katulad nung unang na-receive natin from Miss Joanna Succulents, minoist ko kagad siya after 2 days pa lang. And then, mabilis naman sila mag-plump, especially yung Astrophytum asterias o yung super kabuto, compared sa Gymnocalycium. Yung Gymnocalycium kasi na variegated, medyo matagal siya mag-roots. Based yun sa experience ko na mas matagal sila mag-roots compared sa Astrophytum asterias. Lagi ko namang sinasabi yun sa mga vlog ko kasi yun nga yung na-experience ko. So, guys, lahat ng sinishare ko sa inyo is based on my experience. I am not an expert on taking care of succulents and cacti, but what I am sharing with you is kung ano yung nagwo-work dito sa akin. Kasi in my experience naman, gumaganda naman din sila, nabubuhay naman din sila. So, nakikita nyo naman yung mga fineflex ko or sinishare ko sa mga video. Pero hindi naman palagi silang maganda. Syempre, may mga casualty din ako dito sa garden ko. Basta yun lang, guys. Kiniklear ko lang na hindi ako expert. Although, yun nga sinishare ko sa inyo. Pero syempre, part kasi ng pagiging vlogger or for you to share more information and knowledge as a vlogger is magre-research ka din. So, nagre-research din ako kay Google pero hindi naman lahat ng sinasabi ni Google is applicable to us. Kasi lahat naman ng information na naka-upload kay Google is uploaded only ng mga tao or person na nag-create ng iba't ibang website. We have to also to be careful sa mga information na nakukuha natin from Google. Nanonood din ako ng mga iba't ibang vlog ng mga nag-aalaga ng succulent, most especially dito sa Philippines. Meron din na nasa abroad, katulad ni Succulent Cravings, kasi gusto ko yung mga arrangement niya. Kasi mas marami kang matututunan pag iba't ibang vlogger yung pinanonood mo. Lalo na pag naka-encounter ka ng problema sa pag-aalaga ng cactus and succulent, tapos nakita mo na binlog niya yung topic na yon, you can learn. Pero hindi lahat ng makukuha mong information is magagamit mo. Syempre, pipiliin mo lang kung ano yung tama or applicable nga sa'yo. Especially, you have to consider yung location. So, natapos na nating ipat yung mga variegated Gymnocalycium and super kabuto. Let's have a final and closer look. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.